Hey, kumusta kayong lahat? Ka-Alpha Adventure Farms. Ito, nagra-random selection na naman ako ng mga questions na pwede kong sagutin dito sa video natin kasalukuyan. So, kung ano na lang ang una kong mabasa. Okay. Okay, ano bang tanong meron dito? Ito, galing kay Mr. Florentino Bondok. Natambakan tuloy ako ng mga tanong. 3 months ago pa to. Ang dami, no? Kahit halos araw-araw na ako nagre-record. Hindi ko pa rin maubos-ubos. No? Ito tanong niya. Good day. Ask ko lang kung ilang buwan dapat pasampahan ang doling. Ganun din ang back. Kung ilang buwan dapat ipasampa. Thanks. So, patungkol sa kambing to. Itong tinatanong ni Mr. Florentino Bondok. Hey, by the way, my name is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. At tinatanong ni Mr. Florentino Bondok kung ano ba dapat ang edad ng isang babaeng kambing at lalaking kambing bago sila magamit for breeding purposes. Okay, ngayon, una sa lahat, bago ko sabihin yung mismong edad at iba pang mga criteria, gusto ko lang malaman ninyo na yung babae at lalaking kambing, pwede nilang ma-hit yung sexual maturity as early as 4-month-old. O, yung babaeng kambing dumalaga. Pwede siyang mabuntis ng 4 na buwan pa lang yan. O, ngayon, doon sa mga backling naman, ganun din, makakabuntis na yan kung ito ay sumasampa na sa edad na kahit na 4-month-old pa lang yan. Ngayon, ang tanong, basta ba nagpapasampa na ang babae at sumasampa na yung lalaking kambing? Ibig bang sabihin nun, hahayaan na natin sila? Ay, hindi po pwede. No? I understand, ang tinatanong ni Mr. Florentino ay edad lang. No? Ngayon, ang tanong ko naman edad lang ba ang basyahan? Edad lang ba ang basis para masabi nating ready na to breed ang babae at lalaking kambing? Sa iba siguro oo. Ngayon sa akin, dalawa ang aking criteria. Una is edad, pangalawa is yung body conditioning score. No? Yung sa edad naman, ang babaeng kambing, preferably dapat nasa 10-month-old na yan. Pero mas maganda ako, sinasagad ko ng 1 taon ang kanyang edad bago siya magbubuntis. Sa lalaking, sa barako naman, ganun din. Gusto ko nasa 1-year-old muna yan bago siya pwedeng gamitin for breeding. Now, sinabi ko kanina na may 2 criteria si Alpha Adventure Farm sa pagbibreed ng mga kambing. Edad at saka body conditioning score. Kung umabot ng 1-year-old ang doe, babaeng kambing, ibig bang sabihin yan, basta nag-hihit na yan, naglalandi na siya, ipapasampahan na ba? Hindi pa. I-check muna yung kanyang body conditioning score. No? Dapat hindi sobrang taba at hindi rin sobrang payat. No? Lalabas na in the coming days yung video ko patungkol sa body conditioning score. Para naiintindihan nyo ano ba yung score na 1, 2, 3, 4, 5. No? Yung sa akin dapat nasa body conditioning score siya na 3 or 4. Mas maganda kung 4. No? Yun ang target ko sa mga doe. No? Sa mga buck, minsan kahit na body conditioning score niya ay nasa 5, ayos lang. No? Hindi naman siya magbubuntis Pero sa mga doe, hindi maganda yung body condition score niya ay 5 tapos ibibreed mo siya sa buck. Dapat nasa 3 or 4 or preferably 4 lang yan. So edad, dapat nasa wastong edad at nasa wastong body conditioning score. Hindi po pwedeng, tumaba na yan, ano na siya, kumbaga first birthday na niya, unang taon niya. Pasampahan na natin. Huwag muna. Tingnan natin muna ang kanyang body conditioning score. Baka naman payat yan. Ang score niya baka naman 2. Patabain mo muna. Mas maganda ganito. Kung papunta na siya sa edad na 1-year-old, halimbawa nasa edad na 9-month-old na yan,
alalayan mo na yung kanyang body conditioning score. Kasi kung sisilipin mo pa lang ang kanyang body conditioning score kung kailan siya nag 1 year old na, minalas-malas kaya ang body conditioning score or BCS niya ay 3 pala, doon ka pa lang ba magre-repair? Sayang ang panahon. Paano kung from a BCS score na 2, it took you about 3 months bago siya umapak sa 3 or 4 na BCS score, na BCS. Sayang yun. So kailangan antabayanan na kaagad, no? Kapag mga 8-month-old, 9-month-old na, tingnan na kung kailangan bang habulin ng timbang, ayusin na yung inyong feeding program. Okay? So, yun ang mga kino-consider ko. And partially, meron akong third criterion din pala, no? Yung buwan. Anong buwan na ba? Paano kung nag-birthday siya at dun sa unang taon niya ay nagkataong, let's say, let's say, kung February yan, March, April, May, June, July. Kung February siya nag 1 year old at nagkataong standing hit siya at okay naman ang kanyang BCS, body conditioning score, pero February yan, bilang tayo ng 5 months mula February, March, April, May, June, July, naku, kalakasan ng kasagsagan ng rainy season or ng mga bagyo. Might as well ipupush ko pa yan ng bandang April. Para kung manganak man yan, May, June, July, August, September, medyo paano na yung tag-ulan. Medyo pahina na yung tag-ulan, no? Bakit? Anong iniiwasan natin? Ba't natin iniiwasan ng tag-ulan? Magpapaulan ba? Or papaulan ba natin yung kambing? Hindi yun. Pag tag-ulan, malamig, no? So, based on my experience, mas maganda pa rin yung kidding o yung panganganak ng mga kambing kapag hindi tag-ulan or kapag medyo patapos na ang tag-ulan. Kaya mayroon sa breeding program ko, kaya kasama din yung mga yung pag-check ng kung anong buwan na, no? According to the season dito sa Pilipinas, no? Ibang usapan kung nasa Amerika tayo, no? May 4 seasons sila doon, tayo dadalawa lang, no? Importante pag manganganak na yung kambing mo, hanggat maaari summer o kaya medyo patapos na ang tag-ulan, no? So, yun, kino-consider ko ang mga yan. So, meron akong 3 criteria, ha? Mr. Florentino Bondok, yun po ang sagot sa tanong ninyo. Hindi lang edad, kundi kasama pati yung kanyang body conditioning score at saka kung anong buwan na. Meron na po akong in-upload na video patungkol dun sa kung anong mga buwan. Hindi lang ako 100% sure kung in-upload ko ba siya sa mga free videos ko dyan sa YouTube channel, or ang videong nasa isip ko ay yung seminar, goat farming seminar, kasi diniscuss ko dun sa goat farming seminar yung mga months kung kailan magandang i-breed ang mga kambing para kapag nagbilang ka ng 5 months na pagbubuntis, saktong hindi dun sa kasagsagan ng tag-ulan. Kung gusto nyo nang para organize ang pag-aaral ninyo sa pag-aalaga ng kambing, mas magandang mag-invest na lang kayo doon sa Module 1 at saka 2 ng aking goat farming seminar. At least nakasalansan in chronological order yung mga pag-aaralan ninyo. Kaysa dyan sa isa-isahin nyo yung mga goat related videos dito sa YouTube channel na to, labo-labo yan no? Minsan yung unang video tungkol sa batang kambing, tapos biglang magja-jump doon sa matanda na yung kambing, no? At least doon sa seminar, no? Naka-arrange yung mga topics, no? Mapapansin nyo habang nakikinig kayo doon sa seminar, patanda yung kambing, no? Sisimula sa bata hanggang sa patanda na siya. Organisado ang mga topics, no? Iwan ko na lang dyan sa description ng video na to yung link papunta doon sa goat farming seminar. Mag-register ho kayo, mas mura yon kaysa sa kambing, no? Pero
mabuti yun para sa inyo para maiwasan yung mga mortality, yung mga maling ginagawa. Kasi pag mali ang ginagawa natin, kung hindi man sayang ang oras, baka mamatayin pa tayo ng kambing dahil sa kakulangan sa kaalaman sa pag-aalaga ng mga ito. So, kung gusto nyo rin bumili halimbawa ng pagkain ng mga kambing, corn silage, yung mga itinatanim para sa pagkain ng mga kambing kagaya ng cuttings ng Napier, Madre de Agua, Indigofera, Rensoni, Flemindia, ano pa ba? No? Pwede kayong umorder, iiwan ko lahat ng links ng mga yan dyan sa description ng video na to. Or, rumekta na lang kayo sa website ni Alpha Adventure Farms. No? alphaadventure.com. Palikutin nyo yung website, nandun naman na lahat, self-explanatory naman na. Okay? So, JC De Guzman po of Alpha Adventure Farms.